Hi guys, let's continue reading in Tagalog, Kabanata. Tatlong. Ang ahas nga ay lalong tusok kaysa alinmasang mga hayop sa parang na nilikhang Panginoon Diyos. Sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ang Diyos, huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan? Halamanan? Okay. At sinabi babae sa ahas, sa munggang mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ay punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain hiyaon, ni huwag ninyong hihipuin baka kayo mamatay. At sinabing ahas sa babae, tunay sa hindi kayo mamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon ay madidilat mga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakalilala mabuti at masama. At nang makita babae na ang bunga punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapanantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya at ito kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila mga hubad at sila tumahi ang mga dahon puno ng higos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kaniyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoon Diyos at ang lalaki at sa kaniya sinabi, saan sa naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako natakot
sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga punong kahoy sa iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabing Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabing babae, dinaye akong ahas at ako kumain. At sinabing Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay simpain kang higit sa lahat ng hayop at higit sa bawat. Ganit sa parang ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Sinabi niya sa babae, paramihin kong libha at ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi mangganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinunod ang iyong kalooban at siya papapaginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig at ang tinig ng iyong asawa at kumain kang bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, simpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain kang pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain kang tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At tinawag na ewang lalaki ang kaniyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay at iginawa ng Panginoon Diyos
si Adam at ang kaniyang asawang mga kasutang balat at sila dinamitan. At sinabing Panginoon Diyos, narito ang tao naging parang isa sa atin na nakakakilala mabuti at masama at baka gayo iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman muna punong kahoyng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalayas siya Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kaniyang bukirin ang lupain pinangkunan sa kaniya. Ano pa't itinaboy ang lalaki at inilagay sa silangganan ang halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. What do you think about this chapter number 3 in Tagalog? What do you think? See you next time. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye.